Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi papayag si Trixie na tulungan siya ni Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi papayag si Atty. Meredith na api-apihin ni Eira ang isa pang anak na si Lilet. Matapos maaktuhan ni Atty. Meredith na sinasaktan ni at nilalait ni Eira si Lilet. Laking gulat naman ni Lilet sa pagdating ni Atty. Meredith at siya pa ang kinampihan nito laban kay Eira. Nagimbal naman si Eira ng kampihan ni Atty. Meredith si Lilet. Nagwika si Atty. Meredith na ano raw ang ginagawa ni Eira kay Lilet at bakit niya sinasaktan ito. Sumusobra na raw si Eira sa kasamaan niya kay Lilet. Halos maiyak si Eira sa ginawa ni Atty. Meredith sa kanya. Hindi lubos maisip ni Eira na mas kakampihan pa ni Atty. Meredith si Lilet kesa sa kanya. Kaya nasakta ng husto si Eira. Sinabi ni Atty. Meredith kay Eira na sumusobra na ang kasamaan niya, lalong-lalo na sa kapatid niyang si Lilet. Kaya kung uulitin pa raw ni Eira na saktan at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit na salita si Lilet, ay si Atty. Meredith na mismo ang makakalaban ni Eira. Lalong tumindi ang galit ni Eira kay Lilet. Walang nagawa si Eira kundi ang mag-walk out dahil napahiya na siya sa harap ni Lilet. Nagpasalamat naman si Lilet kay Atty. Meredith sa ginawang pagtatanggol sa kanya. Pero hindi na daw dapat ginawa yon ni Atty. Meredith dahil kahit paano ay anak rin niya si Eira. At dahil sa kasalanang ginawa ni Trixie sa bar kay Ino, ay dinala si Trixie sa presinto upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Tinawagan ni Trixie si Atty. Eban upang matulungan siya na makalabas at linisin ang gulong ginawa niya. Agad-agad nagpunta si Atty. Eban sa presinto upang tulungan si Trixie. Pero bago magpunta si Atty. Eban sa presinto, ay tinawagan muna niya si Ramir upang ibalita ang nangyari sa anak na si Trixie. Dahil nag-aalala si Ramir, ay pinagsabihan ni Ramir si Atty. Eban na gawin ang lahat ng makakaya upang makalabas agad si Trixie at malusutan ang ginawang gulo. Wala namang problema kay Atty. Eban dahil hindi na iba sa kanya si Trixie at ang pamilya Engano. Pagdating ni Atty. Eban sa presinto ay pinagpaliwanag niyang mabuti si Trixie kung ano ang nangyari. Inamin ni Trixie na nabigla siya sa ginawa niya kay Ino. Pero hindi niya raw pinagsisisihan ang ginawa niya dahil nakita lang naman raw ni Trixie na may hinaharas na babae si Ino, kaya ginawa lang ni Trixie kung ano ang tama. Ayaw na raw kasi ni Trixie na may mabiktima ulit si Ino na ibang babae. Pinagsabihan ni Atty. Eban si Trixie na mali pa rin ang ginawa niya kay Ino. Dahil po pwedeng makasuhan si Trixie ng serious physical injury ni Ino. Hindi naman natatakot si Trixie dahil tama lang daw yun para madala si Ino at hindi na makapagbiktima ng ibang babae katulad na lang ng nangyari sa kanya. Dumating si Lilet sa kondo ng tatay na si Ramir. Nabalitaan ni Lilet na nasa presinto ngayon ang kapatid niyang si Trixie. Dahil nanggulo si Trixie sa isang bar at si Ino muli ang nakabangga nito. Nag-isip mabuti si Lilet at naisip ni Lilet na gusto niyang bumawi sa kapatid niyang si Trixie. Nagpaalam si Lilet kay Ramir na pupuntahan niya si Trixie dahil gusto niyang tulungan ang kapatid niya para makabawi siya dito. Nagtanong si Ramir kay Lilet kung sigurado ba si Lilet sa desisyon nito. Dito sinabi ni Lilet na sigurado siya dahil gusto raw ni Lilet na makabawi sa kapatid niya na si Trixie. Natuwa naman si Ramir
dahil sa kabila ng pananakit ni Trixie kay Lilet ay nagawa pa rin ni Lilet na maisip na tulungan si Trixie upang makabawi pa dito. At nangibabaw pa rin kay Lilet ang pagiging magkapatid nilang dalawa ni Trixie. Sinabi ni Ramir kay Lilet kung saang presinto matatagpuan si Trixie at agad-agad umalis si Lilet para puntahan si Trixie. Sa presinto, pinag-uusapan na ni Trixie at Attorney Eban kung ano ang mga mangyayari kay Trixie kung sakaling sampahan siya ng kaso ni Ino. Maya-maya ay biglang dumating si Lilet. Nagimbal si Trixie kung paano nalaman ni Lilet na nasa presinto siya. Tinanong ni Trixie kung ano ang ginagawa ni Lilet sa presinto. Dito sinabi ni Lilet na gusto niyang tulungan si Trixie, ngunit ayaw pumayag ni Trixie. Ayaw daw ni Trixie na magkaroon ng utang na loob kay Lilet at lalong hindi raw kailangan ni Trixie ng tulong ni Lilet. Baka raw pinadala lang si Lilet ng kampo nila Ino para kung sakasakali na masampahan ng kaso si Trixie ay maipatalo ni Lilet si Trixie. Bagay na tinanggihan ni Lilet dahil hindi raw gagawin ni Lilet kung ano ang sinasabi at iniisip ni Trixie dahil hindi raw ilalagay ni Lilet ang pagiging attorney niya para lang ipatalo si Trixie. Hindi naniwala si Trixie sa mga sinasabi ni Lilet. Matindi talaga ang galit ni Trixie kay Lilet dahil sa pagkawasak ng pamilya nila nang dahil daw kay Lilet. Kaya kahit raw anong gawin ni Lilet na pagbawi kay Trixie ay hinding-hindi na raw ito mababawi dahil mas pinili na daw ni Ramir si Lilet kesa sa kanilang dalawa ng mami niyang si Patricia. Pilit pinaalis ni Trixie si Lilet. Walang nagawa si Lilet, kundi sundin na lang si Trixie kesa magkasakitan pa silang dalawa. Bigo si Lilet na tulungan si Trixie upang bumawi dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin kay Trixie lahat ng sakit na naidulot ni Lilet. Kinabukasan, nagpunta si Lilet sa isang lugar kung nasaan si Attorney Meredith at si Eira. Hindi nakakalain ni Lilet na si Eira agad ang makakasalubong niya. Pagkita ni Eira kay Lilet ay nag-init agad ang ulo nito. Galit na galit si Eira kay Lilet. Sinabi ni Lilet kay Eira na bakit ba galit na galit ito sa kanya. Ano raw ba ang ginawa ni Lilet sa kanya? Dagdag pa nga ni Lilet na magkapatid raw silang dalawa. At yun ba raw ang hindi matanggap ni Eira. Nagpinting ang tenga ni Eira dahil kahit kailan raw ay hinding-hindi sila magiging magkapatid ni Lilet. Wala raw kapatid si Eira na alagad ni Snow White, kaya bumalik na lang raw si Lilet sa squatter at sa nanay niyang patay gutom. Pinagtutulakan ni Eira si Lilet sa sobrang galit nito. Maya-maya ay biglang dumating si Attorney Meredith. Kitang-kita ni Meredith kung paano saktan at lait-laitin ni Eira si Lilet. Kaya pinagsabihan ni Meredith si Eira na huwag sasaktan ang kapatid niya. Sumusobra na raw ang kasamaan ng ugali ni Eira. Nagimbal si Eira. Ano kaya ang gagawin ni Eira ngayong kinampihan ng sarili niyang ina ang kapatid niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.